Parang lahat na nang dito ay puro mga ano na. Nawala na lahat. Papasukin nyo yung mga young people kung nandyan sila sa labas. Kung nasaan man kayong sulok ng church na ito, punta kayo dito sa loob. Hallelujah. Kasi napakalaga na sa buhay natin. Especially you guys, mga young people. Makita ninyo na anuman ang pinagdadaanan natin sa buhay, sinasamahan tayo ng Diyos. That is the promise of God to the Israelites people. At yung pangako yan ng Diyos hanggang sa atin po, pangako rin ng Panginoon. Hello? Pangako ng Diyos sa atin yan. At ang sabi ng Panginoon, sa anumang mga laban, anumang pakikibaka natin sa buhay, sabi ni Lord, ito sasamahan tayo ng Diyos. The Lord will go with us. Hallelujah. At hindi lang tayo sasamahan ng Diyos, sabi niya, God will fight the battles for His people. Parang wala yata akong kausap dito. Hallelujah. Sabi niya, God, hallelujah, He goes with you to fight for you against your enemies to give you the victory. Actually, ko sana sa mga taan, po ako natuloy kasi last Friday, hallelujah, na namalingki po kami ng kanilang pagkain para sa victory party nila. Ang init. Pag uwi ko po, nakauwi na kasi kami mga before lunch, nakarating po kami ng bahay. Kunong kumakain ako, parang wala na akong ganang kumain. Hallelujah, nung time na yun, umakyat na ako sa taas, nahiga. And then, tinignan ko yung blood pressure ko, medyo mataas. Hallelujah, umabot po siya ng 148 doon sa digital na pangkuha ng blood pressure, 148/103. So, medyo mataas po siya. And, nag-take po ako ng, anong tawag dito, yung catapress, yung inilalagay sa ilalim ng dila. Kasi daw mabilis yun na magpababa. And, noong naglagay po ako noon, after siguro mga 30 minutes, tinawag ko yung yung pamangkin ni wife, hallelujah, si CJ. Nagpakuha ko ng blood pressure ko sa kanya, yung ang tawag dito yung manual, kasi mas accurate daw yun. Pero nung tinignan niya, kinuha niya yung blood pressure ko after 30 minutes ay 180/90. So parang bumaba yung diastolic niya, pero yung systolic niya tumaas naman. So parang hindi pinapakiramdaman ko yung sarili ko. Parang minsan ayaw ko nang kunin yung blood pressure ko eh. Di ba kasi minsan alam mo yung pag nalalaman mo yung nakikita mo na mataas, parang minsan napapaisip ka eh. Nga meron akong kilala na pag nagpapakuha na ng blood pressure, kahit normal yung BP niya, dahil takot siyang magpakuha, tumataas yung BP niya. Di ba may mga ganun, parang ang tawag dito eh. Hindi ko alam yung psychology na tinatawag dito. Di ba parang nagre-reverse psychology tuloy na instead na normal yung blood pressure niya dahil sa kanyang parang nininervyos na siya pag nakikita lang niya yung blood pressure monitor, ay tumataas. Kaya nung time na yun, I was just thinking na kung saan, ay sabi ko, tinitingnan ko, baka anong tawag dito kasi hindi bumaba for 30 minutes na nag-take na ako, pero bakit ganun, hindi bumaba. And parang mas tumas pa yung niya, systolic niya. Pero that time, I am listening doon sa mga anong tawag dito online na preaching. It's all about I'm listening to the word of God. At ako'y nagpray. Nire-relax ko yung sarili ko kasi kapag hindi mo i-relax yung sarili mo, especially your mind, pag nagpapanik ka, mas tumataas.
Yun po ang nangyayari. That's why, yun yung pinaka, anong tawag dito, parang comfort ko, para nang sa gayon. Yung mind ko, instead na isipin ko yung nangyayari sa akin, I was focusing doon sa word ng Lord. Kaya nung time na yun, although sumasagi sa isipan ko na pupunta na lang ako ng doktor. Hallelujah. Kasi nung last week ay si Pastor Danny ang tumaas yung BP niya. At hindi raw bumababa kahit nakadalawa na siya ng under the tongue na gamot na tinake. So sabi niya, pumunta sila sa yung isang ospital doon sa Bunuan. Yun yung parang naiisip ko na pupunta na rin ako ng ospital. Para magpahinga doon sa ospital. Pero iniisip ko rin yung gastos. Kasi mahirap ding magpahinga sa ospital. Hallelujah. Kaya sabi ko, Lord, hallelujah, sa iyo ako magtitiwala, Panginoon. Hallelujah. Kasi last week din, before mangyari yan, Thursday, nagkaroon po ng parang encounter yung mga young people doon po kay na Bishop Windsor. That's why nag-meditate ako doon sa word ni Lord na doon kasi doon sa preaching na shinare ni Bishop Windsor, yung bang sabi ng Panginoon in the book of Matthew chapter I think 11 verse 29 o 28 to 30. Diba na maalala niyo yung verse doon, sabi ni Lord, "Come unto me, all you who are labor and are heavily laden." At doon mababasa ninyo doon na sabi ng Panginoon na I will give you rest. Bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Actually, nung in-explain ni Bishop yon, yung isa na rest doon na tinatawag po ng Panginoon. Ito po yung time na sabi niya, na parang, alam mo sabi niya, yung parang isang baby, yung anak mo na bata pa, yung baby pa, na kahit, alam mo yung pwede siyang matulog, hindi niya iniisip na merong problema sa bahay. Hindi niya iniisip na mamaya ay walang ipapakain sa kanya. Hindi niya yun iniisip. Kaya pwede siyang matulog, nakapagpapahinga siya. Hindi niya iniisip na kung saan kahit mayroong nangyayari na crisis, hindi alintana kasi wala pa sa isip ng bata yun. Hello? Kaya nga sabi ng Panginoon din, yung pananampalataya daw natin, kailangan maging parang faith ng isang bata. Hallelujah. Bakit? Yung pananampalataya kasi ng bata, naniniwala siya na kapag humingi siya sa iyo ng pera, bibigyan mo siya. Kasi nanay ka niya. Tama ko hindi? Na hindi niya iisipin na wala kang ibibigay sa kanya. That is the faith na meron yung mga bata. Na kapag sila'y humingi, kapag sila'y dumarating yung time na sila'y maghahapunan, magtatanghalian, mag-aalmusan, alam nila na meron silang kakainin dahil meron siyang magulang na maghahanda ng pagkain para sa kanila. Hindi nila iniisip na wala silang kakainin. Hallelujah. Nung time na yun, sabi ko, Lord, hallelujah, gusto ko, Panginoon, na magpahinga, hindi ko isipin na mataas yung BP ko. Hallelujah. Pumunta ako doon sa taas, and talagang pinikit ko yung mata ko. Basta, Lord, ikaw ang bahala sa akin. Naniniwala ako, Lord, you are in control of everything. Hallelujah. At bigla kong naisip yung time na kahit napakalakas ng bagyo, napakalakas ng alon, si Jesus ay natutulog pa rin. Alam niyo, sa totoo lang, gusto ni Lord na kahit anumang circumstances na meron tayo, kaya nating matulog dahil kasama natin ang Diyos. Amen. Hallelujah. Yung tayo po ay nabubuhay, living a victorious life. Na sa bawat araw, alam natin, meron tayong mga pinagdadaanan, and yet, at the end of the day, alam mo na magtatagumpay ka dahil kasama mo ang Diyos. Yan yung pangako ng Panginoon sa mga Israelites. Hallelujah. Na sabi ng Lord sa kanila, sasamahan ko kayo at ako ang makikipaglaban para sa inyo. There were times in our life na sa totoo lang, hindi natin kailangang makipagbaka. Hello? You do not need to fight the battles. Amin po ba yun? May mga circumstances sa buhay natin. Alam nyo, kahit ang Panginoong Yesus sinabi niya,
Hallelujah. That on the cross, He did not only pay the price of our sin. On the cross, ipinakita ng Diyos, hallelujah, na hindi lang siya nagtagumpay. Nais ng Diyos na yung tagumpay niya maranasan din natin. Hello? Nais ng Diyos, hallelujah, na maranasan natin yung tagumpay na yan. Yung buhay natin, alam natin meron tayong mga struggle sa buhay na ito. Marami tayong mga, anong tawag dito, mga pagkukulang na kung saan nararanasan. And sometimes may mga failure tayo sa buhay. Pero hindi ibig sabihin, hindi natin kakayaning mabuhay ng isang mananagumpay o kay magtatagumpay. Amen. Hallelujah. Pansinin po niyo, sabi po niya dito, 1 Corinthians chapter 15, but thanks be to God, sabi po ni Paul. Hallelujah. Salamat sa Diyos. Bakit? Sabi niya, who gives us the victory. Sino daw ang nagbigay ng tagumpay sa atin? Hallelujah. It is God Himself. Hallelujah. He gives us victory. Kanino daw? Through His Son, Jesus Christ. Hallelujah. Yung tagumpay na meron ng ating Panginoong Yesus doon sa cross ng Kalbaryo, tagumpay nating lahat, mga kapatid. Hello. Hallelujah. We need to stand and believe what Christ has done on the cross. Pwedeng mangyari sa buhay natin kung ano yung napagtagumpayan niya doon. Hallelujah. Kaya lang sa buhay natin, sa totoo lang, mga kapatid, ito yung problema ng maraming Kristiyano. Alam niyo kung ano yun? Hallelujah. Yung lakaran natin ng may pananampalataya, yung salita ng Diyos. Hallelujah. Sa totoo lang, ang dami na nating narinig. Puno na tayo. Napno tayo lang. Hallelujah. Nasa'y salita na Diyos siya katawan. For how many years na tayo po ay naging Kristiyano, ang dami nang narinig natin. Hello, ang tanong, nararanasan nyo ba yung tagumpay na yan na ipinagkalob ng Diyos sa ating mga buhay? It is God, hallelujah, who gives us the victory. Siya ang nagbibigay sa atin ng tagumpay at ito'y nangyari sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Ito pong dapat po nating makita para tayo po ay nararanasan natin yung tagumpay na yun. Somebody say, total dependence on God brings victory. Hallelujah. It's our complete trust. That's why sabi po ng salita ng Diyos doon sa Proverbs chapter 3, trust in the Lord with all your heart. It's our total dependence on Him. Hallelujah. Amay buong puso tayo diya, yaman matalukad sa Diyos siya katawan. Trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. Hallelujah. In some of your ways. Hello. Yun bang sabi ng salita ng Diyos? Hallelujah. Sabi niya, in all of your ways, acknowledge Him. Hallelujah. Kilalanin mo daw, hallelujah, na merong Diyos sa bawat sitwasyon na pinagdadaanan mo. Anumang sitwasyon na meron ka, may Diyos. Alam niya yung pinagdadaanan mo. Hallelujah. That's why He promised us, hallelujah, and encouraged us in all your ways. Kahit simpleng sitwasyon yan, acknowledge God. Hallelujah. Katawan, ang ganoon yan simple lang bangat ya sitwasyon ya dadalanan ko. A-acknowledge sun katawan. Hallelujah. Tagkuya nagawaan katawan no ang gapo ka. And sometimes, hallelujah, nung maminsan dyan, bilay tayo bilang sa kaya Kristiyano, noon tayo ya kaya tayong gawaan. Si para na santo ladjaya, noon taton kaya tong gawaan at agtukim marud Diyos sa katawan na patnubay. Diba? May mga pagkakataon tayo, hindi nga lang miminsan malimit na nangyayari yan. And sometimes, hallelujah, merong mga tao na akala nila yung tagumpay na meron sila dahil sa kanilang sariling sikap din. Totoo, hindi.
Merong mga ganun. Hallelujah. Minsan nga, I know na narinig nyo na itong kwentong ito. There was one time na merong yung mag-asawa na nung umuwi yung lalaki galing ng trabaho, sabi ng kanyang asawa, dahil pareho silang Kristiyano, sabi niya, magpasalamat tayo sa Diyos kasi ipinoprovide niya araw-araw ang pangangailangan natin. Alam niyo, parang yung asawa niya, hindi siya agree. Sabi niya, alam mo kung bakit tayo merong kinakain bawat araw? Kasi nagpapagod akong magtrabaho. Hallelujah. Minsan para bang napakahirap na i-acknowledge na all that you have belongs to God. Yung lakas mo, yung talento mo, yung trabaho mo galing sa Diyos. Alam niyo, nung sinabi niya yan, dumating yung time na nagkasakit itong lalaking ito, hindi niya kakayaning magtrabaho, natakot siya para sa kanyang sarili dahil doon sa sakit na dumating sa kanya. And that moment, hallelujah, na-realize niya, say Diyos siya katawan sa mga iterad sa isi kato na biskag, no kinat makapanta trabaho. Hello? In the Bible, meron pong isang hari na itong haring ito, nakita niya kung paano siya nagtagumpay. Pero hindi niya nakita na Diyos ang nagbigay ng tagumpay sa kanya. Naging mayabang ang haring ito. Siguro kilala ninyo si Haring Nebukadnezar. Nung makita niya yung kanyang kaharian na napakalawak at napakamakapangyarihan ng panahon na yon, umakyat siya doon sa taas ng kanyang palasyo, sabi niya, dahil sa aking sarili, kaya meron akong ganitong kaharian. Alam niyo, that moment na nagmalaki siya, nakala niya sa kanya galing yung tagumpay na yon, bigla siyang pinabagsak ng Diyos. 7 taon na naranasan ng haring ito na nabuhay na parang hayop sa parang. 7 taon. Nang bilay ay ari sing ayop, timubuso ko kutoy ang durukoy, amay aramay baguto dimudo koy, singa ng maliw matya, para din siyang naging hayop dahil kasalamuhan niya yung mga hayop. Alam niyo, nung bumalik siya sa kanyang alaala, naalala niya na Diyos pala ang nagbigay sa kanya ng tagumpay. When this king lifted up his eyes and acknowledged God, ibinalik ng Diyos sa kanya yung kanyang kaharian. Hello? Tandaan po natin, it's our total dependence on God yung nagbibigay sa atin ng tagumpay. Dito po sa Exodus, sabi niya, as Pharaoh approached the Israelites, look up and there were Egyptians marching after them. They were terrified and cried out to the Lord. Hallelujah. Alam natin itong kwentong ito ng mga Israelites. Hinahabol sila ng mga Egyptians nung mga time na yan. At nakita nila na hinahabol sila, natakot silang lahat. Sino dito na kapag alam niya, meron siyang problema na, alam mo yung problema mo na para kang hinahabol ng kamatayan? Hello? Di ba? Alam niyo, sa totoo lang, just this week, hallelujah, 2 pastor ang umuwi. Yung isang pastor na unang chairman ng BECMA sa Binmalay, early morning, umagang-umaga, hallelujah, 7:00 pa lang yata may nag-message doon sa group chat namin. Wala na yung isang pastor. Umagang-umaga na heat stroke ha. Kita niyo yung init ng panahon. Umaga pa lang. Mga bandang hapon, the same day, sa group chat naman namin ng mga RAM pastors, nag-message sila na isang pastor na kasama namin, naka-base siya sa Macau, na heat stroke din. Mainit din daw sa Macau. Hallelujah. And the following day, morning, nag-message sa akin yung pamangkin ko. Sabi niya, Uncle,
wala na si Papa. Kinuha din ng Diyos yung panganay kong kapatid na lalaki. Kasi alam niyo yung pag-iisipin niyo yung mga ganyan na nangyayari. Hello? Pag wala ka sa Diyos, may takot kang mararamdaman. Tama o hindi? Kahit tayo nga ng mga Kristiyano, nangangamba tayo. The Israelites people, na-experience nila, hallelujah, kung ano ang ginawang himala ng Diyos, kung paano sila ilabas sa Ehipto, and yet, natatakot pa rin sila. Nakita na nila kung anong kapangyarihan meron yung Diyos na tumawag at nagpalabas sa kanila doon sa Ehipto. Dumating pa rin yung time na sabi ng salita ng Diyos, they were terrified and cried out to the Lord. Yun nga lang ang maganda, na kapag ikaw ay natatakot, tumatawag ka sa Diyos. Hello? Amin ba yun? Hallelujah. Ano man yung pinapangambahan mo, huwag kang mag-atubiling tumawag sa Diyos. Hallelujah. Dahil ang Diyos, totoo siya sa kanyang pangako. Kung sinabi ng Lord, call unto me and I will answer you. God will answer us. Just believe with all your heart. Kasi nung tumawag itong mga Israelites, God answered their prayer. Hallelujah, hindi sila pinabayaan ng Diyos. Dahil sabi niya in verse 11, they said to Moses, was it because there were no graves in Egypt that you brought us to the desert to die? What have you done to us by bringing us out of Egypt? Yung mga ibang Israelitas nagko-complain na sila. Hello, kapatid, ito yung dapat na buhay nating mga Kristiyano. Gusto natin na tayo nagtatagumpay sa buhay natin. Despite na meron tayong mga pinagdadaanang magkakaibang mga problema sa buhay. Sabi ko nga, various trials, various problems. Pero ang dapat na meron sa puso ng isang Kristiyano, hindi dapat tayo nagko-complain. Hallelujah. Yung tayo pa rin nagpapasalamat, Panginoon, salamat na kahit may problema akong pinagdadaanan, Panginoon, naniniwala ako, sandali lang ang problemang ito. Panginoon, may dahilan ka kung bakit may problema ako sa buhay. Panginoon, alam ko, Diyos, na kahit ganito kabigat ang problemang pinagdadaanan ko, may araw pa rin, Panginoong Diyos, na kung saan hindi ako nawawalan ng pag-asa. Bakit? Pangako mo, Panginoon, hindi mo ako pababayaan. Hallelujah. Yun dapat yung meron tayo na, alam mo yung puso na nagpapasalamat despite na meron tayong mga pinagdadaanan sa buhay. Sabi niya sa verse 13, Moses answered the people, do not be afraid. Hallelujah. Alam niyo, napakalaga na merong mga nag-i-encourage eh. Hello? Hallelujah. Kasi pag walang nag-i-encourage sa'yo, napakahirap. Hallelujah. That's why, maalala nyo yung preaching ko nung mga nakaraan, even David himself, naranasan niya, no one, walang pwedeng mag-encourage sa kanya nung siya'y may pinagdadaanan na matinding problema. Hallelujah. Yun yung napakahirap. Pero ang encourage sa atin ni David, you have to encourage yourself in the Lord. Kung walang mag-encourage sa'yo, ikaw mismo palakasin mo yung sarili mo. Pumunta ka sa Diyos. Hallelujah. Dahil kung wala kang pagsasabihan, minsan, especially mga leaders, mga pastor, alam niyo ba yun na minsan wala kaming pwedeng pagsabihan ng aming nararamdaman? Sa Diyos kami pumupunta. Hallelujah. Sabi ni David, sabi ni Moses, do not be afraid. Stand firm and you will see the deliverance the Lord will bring you today. Hallelujah. Alam mo yung laban nasa kamay ng Diyos. Sabi ni Moses sa kanila, stand still, stand firm. Ang ibig sabihin po ni Moses sa kanila, put your trust on God. Put your trust on God. Magtiwala ka sa Diyos.
Hallelujah. You have to have that heart, a complete dependence on Him. Hallelujah. Anong sabi pa ni Moses sa kanila? You will see the deliverance the Lord will bring you today. Hallelujah, dinideklara ko yan. May pinagdadaanan ka. Hallelujah, you can see God in your situation. How the hands of God will move in that very situation na meron ka. Kung papaano ka sasamahan, kung papaano ka dadalhin ng Diyos sa buhay na nakikita mo ang tagumpay sa bawat pakikibaka mo. Andan po natin yan. Sabi niya, the Egyptian you see today, you will never see again. Hallelujah. The problems, hallelujah, na kung saan it keeps on hunting you every day of your life. I am declaring, hallelujah, titigilan ka na yan. Hindi mo na makikita yung problemang pinagdadaanan mo. Yung sitwasyon mo na parang hindi ka tinatantanan. It's the lie of the enemy. Hallelujah. Na minsan parang wala nang pag-asa, parang ganito na lang, hallelujah, hindi na nagbabago yung sitwasyon. You have to believe. Hallelujah. Today, sabi ng salita ng Diyos, hindi mo na makikita yan sa buhay mo. Hallelujah. In the name of Jesus, hallelujah. Lord, we just believe your word today, oh God. Sabi niya, the Lord will fight for you. You need only to be still. Hallelujah. Manatili ka lang na nagtitiwala sa Diyos. Manatili ka lang na umasa sa Diyos. Bakit? Ang sabi niya sa Psalms 125 verse 1, those who trust in the Lord are like Mount Zion. Hallelujah. Which cannot be moved, but abides forever. Ang gano anton problema sa saydalanan mo, ang gano anton pagsubok sa iyon dalanad sika, ang gano anton bagyo sa sayon sabi ng salita ng Diyos, pag ikaw ay nagtitiwala sa Kanya, kalintulad mo ay isang bundok ng Sion, sabi niya, hindi ka kailanman matitinag. But you will abide forever. Hallelujah. Mananatili ka. Hallelujah. Anuman ang pagdaanan mo sa buhay. Alam niyo po ba na yung word na yan, it's a declaration of divine security and stability from God. Hallelujah. Pag sinasabi mo yan, you're declaring it, hallelujah, that there is a divine security coming from God. Hallelujah. Hindi lang yun. Sabi niya dyan, those trusting in God are unshakable. You are unshakable this morning. Hallelujah. Kung ikaw ay nagtitiwala sa Diyos. Anong sabi pa niya? Protected. Hallelujah. May protection ka na nanggagaling sa Diyos. You have that spirit, hallelujah, and enduring. Sabi niya, just as the mountain symbolizing God's dwelling place is immovable. Hallelujah. You are immovable this morning. Amen. You are immovable. Sabi mo dyan sa katabi mo, you are immovable. Immovable stability like the mountain. Those who trust in God remain secure during trials, refusing to be shaken by adversity. Hallelujah. You cannot be shaken, hallelujah, by any trials, by any adversity in life. Yan yung tandaan po natin. Ito yung mga taong nagtitiwala. And there is an eternal protection. Sabi niya, just as mountains surround Jerusalem, God surrounds His people, offering a perpetual protective barrier. Hallelujah. Yung buhay mo, yung pamilya mo, pag nagtitiwala ka daw sa Diyos, hallelujah, merong anong tawag dito? There is a barrier na inilalagay ang Diyos. Ito yung protection mo kasama ng iyong pamilya. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Sabi mo dyan sa katabi mo, hindi ka pababayaan ng Diyos. Enduring faith, it is the promise indicates that those who rely on God will not be permanently overcome by evil. Hello. Hallelujah. Yung mga nararanasan mo, temporaryo lang yan.
Amen. You will not be permanently overcome by evil or circumstances. You will endure and overcome them. Hallelujah. Magtatagumpay ka. Mapagtatagumpay. Bakit? Sabi po ng Philippians, I can do all things through Christ. Somebody say, I can do all things. Hallelujah. Through Him. Hallelujah. Who gives me strength. Sinong nagbibigay ng kalakasan? Si Lord. Hallelujah. Dahil kung wala yung kalakasan ni Lord, hallelujah, sa umagang ito wala po tayo. It's all by God's strength na meron tayo sa umagang ito. Umadwa, God can turn your failure into victory. Sabi ko nga, may mga failure tayo sa buhay. Tama, sino walang failure dito? Hallelujah. But I tell you, there are failures na nangyayari sa buhay natin. Pero tandaan po natin that God can turn that failure into victory. Hallelujah. Pwedeng baguhin ng Diyos, hallelujah, yung pinagdaanan mong sitwasyon na yan. Maalala po ninyo yung one time sa mga Israelites, habang sila po ay nagkakampo, meron pong isang hari na ang pangalan po niya ay Balak. Hallelujah. At itong si Haring Balak ay talagang may masamang balak. Pinagbalakan niya ng masama yung mga Israelites. At gusto niya na kung saan, hallelujah, sila ay masumpa. Kaya tinawag niya yung isang propeta ng pangalan ay Balaam. Hallelujah. Dahil itong taong ito, kung ano man yung sabihin niya, nangyayari. Kaya inupahan niya ito. Sabi niya, nakikita mo yung mga taong yan, dinala niya si Balaam doon sa isang bundok. Nakikita mo sila, yan, gusto ko na sumpain mo sila. Hallelujah. Mag-a-utter na ng curse itong si Balaam. Kaya ito, be very careful ha. Tandaan po natin, word is very powerful. Yung mga sumpa, hello? Pero sabi din ng salita ng Diyos, kung hindi nararapat sa iyo yung sumpa, walang epekto yan. Hello? Pero kung merong yung tinatawag po natin na entry point, yung curse na yan, pwedeng magkaroon ng puwang sa buhay natin. Yun yung tandaan natin. Kaya sabi ng salita ng Diyos, huwag ninyong bibigyan kahit maliit na puwang ang kaaway. Hallelujah. Susumpain na niya yung mga Israelites. Mag-a-utter siya ng curse. Pero alam niyo po ba, sabi ng Diyos sa kanya, yung mga taong yan, pinagpala ko sila. At kailanman hindi mo pwedeng sumpain ang mga taong yan. Hallelujah. Dinideklara ko yung buhay mo, yung pamilya mo. Hallelujah. You are under God's protection. You are under God's blessing and favor. Hallelujah. You are under God's grace. Hallelujah. Hindi sumpa yung dumadaloy sa pamilya mo. Pagpapala ng Diyos. Yan yung tandaan po natin. Hallelujah. Hindi mo pwedeng sumpain yung mga taong pinagpapala ng Diyos. Kahit anong gawin mo dyan, hallelujah, makikita mo na magtatagumpay at magtatagumpay ang buhay niya. Bakit? Pinagpala siya ng Diyos. Hallelujah. Sabihin mo, pamilya ko rin yun ang pinagpala ng Diyos. Hallelujah. Kailangan nakikita natin na yung buhay natin, we are living that kind of life. Despite, sabi ko nga, may mga problema tayo, hindi po tayo, alam nyo ba yung, hindi po tayo exempted sa mga problems. Hindi po tayo exempted sa mga failures. But I would like to say this morning, kaya po ng Diyos, hallelujah, God can make a turn around in your very situation right now. Ano man yung pinagdadaanan mo, come on, just open up your mouth and speak to your situation right now. Come on, hallelujah, just speak to your situation. Sabihin mo, ikaw na problema, ngayon na lang kita makikita. Bukas wala ka na. Kung yung problema mo utang, sabihin mo, ikaw na utang. Hanggang ngayon ka na lang. Hallelujah. Oh, pero kailangan mo magbayad. Di ba? Oh.
Bakit kayo natawa? Hallelujah. Siguro, baka may merong magbibigay ng pambayad. Binigay na sa iyo ni Lord. Hallelujah, yung pambayad mo. Kaya lang ikaw kung saan-saan mo dinadala. John chapter 16, sabi niya po dito, I have said these things to you, that in me you may have peace. In the world, you will have tribulation. In the world, you have troubles. In the world, hallelujah, you may experience sickness. Parang sinasabi ni Lord yan. Hallelujah. In this world, you may experience a lot of things. But in me, sabi ni Lord, you have peace. Hallelujah. Kaya sa totoo lang kung bakit minsan nagugunigon tayo yalanang hanggang Kristiyano tayo lang. Bakit? Hello? Kahit tayo man ay nandito sa mundo, you must secure your life in God. Hallelujah. You have to find yourself always in the presence of God. Bakit? Doon lang sa presensya ng Diyos may kapayapaan. Pero pag nandito ka sa mundo palagi, hallelujah, walay trouble. Amen. Hallelujah. But take heart, sabi niya, I have overcome the world. Hallelujah. Let's believe, hallelujah, the word of God. 2 Corinthians, sabi niya dito, 12:9 and 10, but he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all more gladly of my weaknesses, so that the power of Christ may rest upon me. For the sake of Christ, then I am content with weaknesses, insults, hardships, persecutions, and calamities. For when I am weak, sabi po ni Paul, then I am strong. Hallelujah. Meron tayong mga weaknesses sa buhay. Hallelujah. Hindi natin naiiwasan yan. Merong mga tao na talagang ayaw sa atin kahit anong ipilit mo. Hello? Kahit anong pagpapakita mo ng kabutihan sa kanya, tandaan po niyo, merong tao na ayaw sa'yo. Katunag mo lang ipipilit. Hallelujah. Hayaan mo na lang, di ba? Ang dami mo nang ginawang kabutihan, pinakita para lang, anong tawag dito, magustuhan ka niya. At tanggapin siya. Hallelujah. You have to admit, may mga taong ayaw sa atin. Ang mahalaga, o ba't kahit ang mahalaga, maraming nagkakagusto pa rin sa'yo. Amen. At higit sa lahat, gustong-gusto ka ni Lord. Yan yung pinakamahalaga. Amen ba yun? Hallelujah. Dahil pag si Lord ang may gusto sa'yo, problema na nila yon kung ayaw nila sa'yo. Bakit? Hallelujah. Darating yung time, yung mga taong yan, maiinggit sila. Bakit? Makikita nila kung paano ka pinagpapala ng Diyos. Hallelujah. Intandaan po natin, sabi niya, Romans chapter 8 verse 37, sabi niya, no, in all these things, we are more than conquerors through Him who loves us. Hallelujah. Higit pa raw tayo sa mananagumpay dahil kay Jesus. Sabi niya 1 John chapter 5 verse 4, for everyone who has been born of God, if you know that you are born of God this morning, anong sabi niya? Overcomes the world, and this is the victory that has overcome the world, our faith. Hallelujah. Dahil daw tayo ay ipinanganak sa Diyos, we are victorious this morning. Hallelujah. Gano'n na nang mo akin niya katawan, agak na naandian na problema, agak na naandian na pagsubok. Katawan, akin niya Lord, agak na naandian na kamuro.
Buti nga kamuro lang yan. Hallelujah. Si Hope, aliwan kamuro, pura pulsa. Ang gadabot to. Di ba? Hallelujah. Muong labat ta kamuro, titimubod si kanupul sa tanay, tadlupam din mapuay. At di balbalag ya problema no pimuputok ira namin. Mahirap tan singatang bulkan ya pimutok. Nung paway lang may mata to. Di ba? Naabutan di man nagpaglay. Say sakay ni manutot ya maong. Diba? Para na santol apple sa anjay. Agyo amin nun, di ba? Paano to kasi no apple saan ka kung malastog ka? Second that apple saan tanta malastog ta niya to. Hallelujah. Antay jad to ito apple sa anak, pero agko amin na niya malastugak. Hallelujah. Noag mo manaya na ukal may tuman, wala ko ni matatutan Kwanta ni nersukulan tutay matatu. Hallelujah. Apul sa anak jayad ba sila yapog. Noag manaya na ukal tay mata, umnalis alis. Jad to ito pigare piglat ko jad pug ko. Pulsatan. Agnya kuntinto bimasil jad kawigi. Hallelujah. Et mong labat ta aliwan ng babansag. Tanong ng babansag, magkailahirap ko. Diba? Lahat noon nirong kamambalin at natay pug mo ay ang sakit ya maong. Manutot pa, may naputang ka no. Yung ano wali pulsam, naputang ka. Hallelujah. Pero ag gabaya salitan, malastog ka no, napupulsaan ka. Hallelujah. Pero may salamat ka Diyos siya katawan no, kamuro nilang bangat so timubo. Hallelujah. Kasi sa ikwanda no, timutuboy kamuram na in love ka. Problema no dakdakal. Di ba? Yung problema yan pag dumami ako po. Hallelujah. Diyan to ito aliw na batapul sa sunig mo budyak pati kamuro. Nun siguro yung pipulak sigawan ko sa may kamurok tagali karakulat gusa-gusan ko kukuk. Yung nang kura may wadyan tumansing may blackhead sira yan ang ukal. Pampas no kantok lamay nanay ko to narapak di madispiho mi. Sikan kamuro kung nagkaldya kalenta ka. Kinukurkur ko mong labata agay maabot may lupak pananga si Diyos. Hallelujah. See? Everyone who has been born of God overcomes the world. At ang sabi niya, this is the victory na meron tayo, our faith. Hallelujah. Yung pinakalas, declare the word of God with faith. I-declare natin yung salita ng Diyos palagi, araw-araw sa buhay natin. Kahit hindi mo nakikita yung resulta, just keep on declaring. Bakit? Yan yung faith. Ang totoong nananampalataya, kahit hindi niya nakikita, patuloy pa rin na sinasabi niya, hallelujah, tinatayo niya yung salita ng Diyos. Diba? Sabihin mo palagi, Lord, on the cross, you have paid the price not only of my sin, you have paid the price even my sickness. You have healed me. Hallelujah. Lord, you promise in your word that by your wounds I am healed. Lord, you said, oh God, that I can do all things through Christ who gives me strength. Keep on declaring. Araw-arawin mo na kung saan ideklara yung salita ng Diyos. Hallelujah, dahil dyan sa salita ng Diyos, hallelujah, makikita mo kung paano babaguhin ng Diyos yung sitwasyon na yan. That even your failure can be turned into a victory. I want you to stand up with me this morning. Kaya napakahalaga yung sinabi po ni Joshua. This book of the law shall not depart out of your mouth, but you have to meditate it day and night. Why?
Kahit si Psalmista David, yan din ang sabi niya, and you shall be like a tree planted by the rivers of living waters, that bringeth forth much fruit in his season. Your leaves shall not wither, and whatsoever you will do, you will prosper and you will succeed. Bakit? Yung salita ng Diyos na pinapanampalatayanan mo, yan yung magdadala sa isang buhay na pinagpala. Yung salita ng Diyos na yan, hallelujah, yan yung magdadala sa buhay mo ng isang buhay na matagumpay bilang isang Kristiyano. There is no problem that you cannot stand with when you have that faith in that living, powerful Word of God. Sabi po ng salita ng Diyos in the book of Genesis, in the beginning God created the heavens and the earth. And the earth was without form and void and empty, and darkness was all over the face of the earth. But you know what? When God begins to declare His word, light came all over the world. Sabi ni Lord, let there be light. And there was light. Woo! Hallelujah! Yung maintindihan natin sa buhay natin, how powerful, especially on declaring His word. Dahil mula sa salitang yan, lahat binago ng Diyos nung siya'y nagdeklara. Every creation, the birds, the fish, the fowls of the air, hallelujah, all the animals, it was created by the declaration of His word. Mga kapatid, nais ng Diyos na makita natin na tayo bilang anak niya, nagtatagumpay tayo sa buhay na ito. Nagtatagumpay tayo sa anumang mga pagsubok. Nagtatagumpay tayo, hallelujah, kahit sa mga temptation na pinagdadaanan natin. Nagtatagumpay tayo maging sa kasalanan. Why? God has given us, He gives us that Spirit. He gives us His Spirit. The Spirit of God, hallelujah, is within us. And we have that ability to overcome trials, sin, temptation, and every battles that we face in this life. Magtatagumpay tayo dahil sumasa atin ang Diyos ng tagumpay. Dakilang Diyos, amang banal na makapangyarihan sa lahat. Despite, Panginoon, hindi po kami minsan nawawalan ng mga problema sa buhay. Samot-saring problema, pagsubok, pakikibaka, Panginoon, sa buhay na ito. Hindi po kami nawawalan ng pag-asa. Dahil naniniwala kami ang Diyos na nangako sa amin. Siya ring Diyos na nangako sa kanyang bayang Israel. Kung paano mong tinupad ang pangako mo sa kanila, kaya mong tuparin ang mga pangako mo sa bawat isa sa amin, O God. Panginoon, dinadalangin ko, Panginoon, O God, sa kabila, O Diyos, hallelujah, that sometimes, O God, hallelujah, nag-fail kami, Panginoon. And yet, Lord,
Dahil sa pagkilala namin sa iyo at pag-amin namin na kailangan ka namin sa aming mga buhay, I pray this morning, turn those failures into victory. I pray, O God, this morning, Lord, hayaan mo, Panginoon, na matutunan namin kung paano kami dumipende sa inyo. Not on our own ability, not on our own resources, O God, but on your ability and on your resources, Lord. Dahil alam namin, Panginoon, o Diyos, hindi sapat, Panginoon, ang meron kami, Panginoon. Kahit anong gawin namin, o Diyos, kung wala ka. Maaring merong magtagumpay na mangyayari, but those victory, it's just only but a small thing in your sight. Kaya, Panginoon, sa iyo kami, o Diyos, lumalapit. Sapagkat alam namin kaya mong gumawa ng mga malalaking tagumpay sa aming mga buhay. Yung makikilala ka, Panginoon, o Diyos, makikita ka ng mga tao. Gaya ng pagkakita nila, Panginoon, kay David, o Diyos, kung paano mo siya pinagtagumpay at sinasabi ng mga tao sa kanya dahil kasama kanya. Kung paano mo, Panginoon, o Diyos, o God, pinagpala, ipinaranas, Panginoon, ang iyong pabor sa kanyang buhay. Gaya ng buhay ni Joseph, Lord God. Very obvious, Panginoon. Kitang-kita nila ang pagkilos mo sa kanyang buhay. I pray, Lord God, sa bawat buhay na nandirito, it is your presence, Lord, that we need, Lord, para kami magtagumpay sa anumang buhay, Panginoon, naming pagdaanan. Samahan mo kami, O Diyos, makita ng mga tao na kami sinasamahan mo sa bawat araw. Dahil bawat gawin ng iyong mga anak na iyong sinasamahan, may tagumpay na nangyayari sa kanilang mga buhay. Bawat pagsubok, Panginoon, na kanilang kakaharapin, nagtatagumpay sila sapagkat kasama kanila sa kanilang mga buhay. Marami pong salamat, Panginoon, pinagpapala ka namin, pinupuri ka namin sa oras na ito. And even God, at this point in time, I pray for the symbol of your body and your blood. As we partake the communion, seal, Lord, the words that we have heard today. Hayaan mo, Panginoon, na magamit po namin sa bawat araw ng aming mga buhay para kami ay tumayo, maging matatag at maging mananagumpay, Panginoon. Hayaan mo ng pagpapala mo, kabutihan mo, biyaya mo, Panginoong Diyos, patuloy naming maranasan. And today, O God, we want to honor you. We want to bless you. In Jesus' name. Amen. Amen. Sige po.